Umpisahan po nating talakayin ngayon ang pinagbabatayan ni Willie Santiago sa kanyang paniniwala na may tao na raw po sa langit. Pero meron kaming ibig ipapansin agad sa inyo na umpisang-umpisa pa lang niya sa pagtalakay ng kanyang paksa, hindi mo na po mapagtitiwalaan ng taong ito. Tarantahin kasi, kapatid na Sani, itong taong ito. Hindi niya malaman kung ano ba talaga ang sasabihin niya. At para patunayan po namin sa inyo, ang pinagkuhaan kasi niyang kanyang ng pundasyon ng kanyang argumento, yung nasa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, versikulo 11, na ang nakasulat doon, at nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipuipo. Dito po, pansinin nyo, nag-uumpisa pa lang siya sa kanyang paksa, mahahalata na po natin na magulong isip ng taong ito. Lito siya sa kanyang ginagawa. Pakinggan niyo po ang kanyang unang pahayag. Maliwanag po sa kasulatan sa Biblia, ang propeta ng Diyos na si Elias, ayon po sa pangyayaring ating nabasa, nang sila po nung kanyang kasamahan na si propeta Eliseo naglalakad, inagaw po si propeta Elias. Meron pong dumating na karong apoy, hila-hila po ng mga kabayong apoy. Tapos po, si Elias, sabi ng talata, sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Sinundo si propeta Elias. Sino po ang sumundo, mga kapatid? Alin po ang kanyang sinakyan? Karong apoy, tapos hila-hila po ng mga kabayong apoy. Ayan po mga kababayan, napakalinaw naman po ng nadinig nyo na sinabi niya na si Elias daw po ay sinundo. Sino po ang sumundo? Alin po ang kanyang sinakyan? Ang sagot niya, karong apoy, tapos hila-hila po ng kabayong apoy. Pero ang nakasulat doon sa talata na binasa ni kapatid na Rodel, wala pong ganun na sinakyan ni Elias, yung karong apoy na hila-hila ng mga kabayong apoy, kapatid na Rodel. Opo, maliwanag naman yung nakasulat, Brad Sani. Ang nakasulat, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Hindi sumakay. Karong apoy o ng hinihila ng kabayong apoy. Oo. Hindi yun na sinakyan niya para umakyat sa langit, kapatid na Rodel. Opo. So, ayon sa kanyang unang pahayag, maliwanag yung sinabi niya, alin po ang kanyang sinakyan? Karong apoy. Tapos, hila-hila po ng mga kabayong apoy. Yun ang sabi niya. Makalipas ang ilang minuto, Brad Sani, eto uli ang kanyang sasabihin. Tungkol dyan sa sitas na yan, ha? Hindi pa siya umaalis dyan. Eto. Dito po sa ating binasa, mga kapatid, pinapatunayan na ang propeta Elias sumampa sa langit. Paano po siya nakasampa ron? Sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Aba, pinahaba pa yung ipo-ipo, Brad Sani. Napansin mo agad yung magkakontra niya? Binago niya na statement niya. No. Sumampa sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Oh. So, hindi na po karong apoy, tapos hila-hila po ng kabayong apoy. Oo, hindi kaya na po yan na sinakyan. Doon sa puntong yon magkakontra na siya agad, Brad Sani. Isang sitas pa lang ang tinatalakay niya, magkakontra na agad ang kanyang sinasabi. Ngayon, makalipas ang ilang minuto, eto na uli ang sinasabi niya. Siya po'y isinakay sa karong apoy, hila-hila ng mga kabayong apoy. Kaya nakarating sa langit ng Diyos si Propeta Elias. Ayan, maliwanag po. Saan po nakarating si Propeta Elias? Nakarating daw po sa langit ng Diyos. Bakit po nakarating sa langit ng Diyos? Kasi nga po, sumakay. Ang sinakyan, yung karong apoy na hila-hila na mga kabayong apoy. Kapatid na Rodel. Oo, kaya magkakakontra yung kanyang pahayag. Ang una niyang sinabi, sinundo raw si Elias, ang sinakyan, karong apoy. Mamaya-maya, sasabihin niya, sumampa raw sa langit si Propeta Elias, paano siya nakasampa roon, sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Mamaya, babalikan na naman niya uli yung isa niya sinabi. Na sabi niya,
Siya po'y sinakay sa karong apoy, hila-hila ng mga kabayong apoy, kaya nakarating sa langit ng Diyos si Propeta Elias. O, hindi ba natataranta yan, Brad Sani? Ay, kaya nga tarantado itong si Willie Santiago eh. O, kaya tawagin ka man naming tarantado, ikaw nga, mag-isip ka nga kung di ka tarantado itong ginagawa mo na to. Isang sitas lang ang binasa mo, magkakaiba na pahayag mo. Nataranta na. Nataranta ka na, di ba? Ano ba talaga nangyari kay Elias? Maliwanag naman yung nasa Biblia kung ano nangyari kay Elias, Brad Sani. Di ba? Sabi sa Ikalawang Hari 2:11, at nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa. Yung karong apoy tsaka yung kabayong apoy, yun ang nag-separate o naghiwalay kay Eliseo at tsaka kay Elias. Tapos ano nangyari? At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Wala ka naman po pwedeng ika-confuse dito, Brad Sani, para gumaya ka sa kanya na kung ano-ano pahayag mo. Sabi mo, sumakay sa karong apoy. Di ba? Mamaya-maya, sa pamamagitan ng ipu-ipo. Maya-maya, nakalimutan na naman niya. Isinakay na naman niya uli sa karong apoy. Kaya eto po ang klase ng taong tumututol kay kapatid na Soriano. Introduction pa lang ng paksa mo, hindi ka na credible na paniwalaan ka. Wala sa wisyo, kapatid na Sani. Lito na itong taong ito. Kaya kakantsawan mo, si kapatid na Eli wala na sa isip. Mas bata ka sa laman kay kapatid na Eli, ikaw ang wala sa isip mo eh. Ilang minuto lang nakakalimutan mo na yung una mong sinabi, binabago mo eh. Alin po ang kanyang sinakyan? Karong apoy, tapos hila-hila po ng mga kabayong apoy. Pinapatunayan na ang propeta Elias sumampa sa langit. Paano po siya nakasampa ron? Sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Siya po'y isinakay sa karong apoy, hila-hila ng mga kabayong apoy. Kaya nakarating sa langit ng Diyos si propeta Elias. Pinapatunayan na ang propeta Elias sumampa sa langit. Paano po siya nakasampa ron? Sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Yan mga kababayan, kaya dyan po tayo dapat na makahalata yung mga miyembro niya. Ano po, may Biblia naman kayo. Huwag kayong padala sa kanyang kwento. Alam nyo, ang maraming mali niya, Brad Sani, galing sa kwento. Pag binasa yung sitas, okay naman yung sitas eh. Tama yun, nasa Biblia yun eh. Pag nagkwento na, Yun, pag nagkwento na. yun ang delikado. Yun ang delikado. Dahil minamali na yung sitas. Biro mo, sinakyan lang ni Elias papuntang langit eh. Hindi malaman kung hindi magkandatuto eh. Kung sumakay ba ng karo, maya-maya, isinakay naman sa ipu-ipo. Maya-maya, isinakay uli sa karo. Yan. Yan po ang klase ni Willie Santiago. Tarantang-taranta na po siya sa kanyang pangangaral ng mali at dahil sa kanyang paniniwalang ito na kinopya niya sa mga paring Katoliko na di umano may tao na po sa langit. Ngayon, talakayin po natin yung meron siyang salita, Brad Sani, na ginagamit para i-establish niya yung kanyang paniniwala na di umano may tao na sa langit. Sa susunod po natin pagtatagpo, mga kababayan, dito sa YouTube, dahil dito yung paborito niyang lugar, sa susunod po natin pagtatagpo, tatalakayin po natin yung ginagamit niyang argumento at makikita niyo po kung gaano kaligaw ang utak ni Willie Santiago. Hanggang sa muli po.